Hi! Ako si Kuya Rob at ngayon mag-aaral naman tayo tungkol sa tula. Pero bago yun, may tanong ako. What is your dream? Ano ang pangarap mo? Ako? Pangarap kong yumaman. Siyempre kasi gusto kong mabili yung mga gusto ko. Gusto kong makapagpatayo ng malaking bahay para magkaroon ng tapos lalagyan ko ng napakaraming aircon kasi napakainit. Tapos gusto ko ng malaking space, malaking espasyo para sa mga aso at pusa ko. Tapos, syempre, gusto ko rin ng maraming pera, yumaman, pa magkaroon ng at makabili ako ng pagkain. Kayo, ano ang pangarap mo? Gusto mo rin bang yumaman? O baka may iba ka pang pangarap? Ngayon, pag-aaralan natin yung kantang Hope is the Thing with Feathers by Emily Dickinson. Handa na ba kayo? Ako, handang-handa na. Tara, tingnan natin at basahin tula ni Emily Dickinson. Ayan, babasahin natin yung tula ni Emily Dickinson. Pagbilang kong 3, sabay-sabay tayong magbabasa. In 3, 2, 1, go! Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. Ayan. Sana nabasa natin ng sabay-sabay yung tula ni Emily Dickinson na Hope is the Thing with Feathers. Ngayon, tingnan natin isa-isa yung bawat stanza ng tula at kung ano ang ibig sabihin nito. Ayan, so sabi dito, Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. So punta tayo sa unang linya. Hope is the thing with feathers. Ano nga ba yung mga bagay na may feathers? Mga hayop na may feathers? Isipin natin. Aso? Pusa? Hindi, wala silang feather. Ang mga hayop na mayroong feather ay mga ibon. Agila, maya, 'di ba? Inalin tulad ng author yung hope sa mga hayop na may feather which is mga ibon. Tapos kokonekta siya sa pangalawang linya, that perches in the soul. Perches, ibig sabihin nun, ito yung kapag lumilipad yung ibon tapos dadapo siya sa puno. Ang tawag sa action na yun ay perches. Kunyari ito yung sanga, 'di ba? Tapos ito yung paa ng ibon. Kapag nag-perch siya, ganito, 'di ba? Hope is the thing with feathers that perches in the soul. So yun nga. Tapos pumunta tayo sa pangatlong linya. And sings the tune without the words and never stops at all. 'Di ba? Ano ba yung ginagawa ng mga ibon? 'Di ba? Humuhuni sila. Kapag naririnig natin tuwing umaga, yung huni ng mga ibon na gumigising sa atin minsan o parang nakakapagpagaan sa pakiramdam, yun daw ang hope, yun daw yung pag-asa, sabi nung author. Isa siyang ibon na dadapo sa iyong kaluluwa that perches in the soul. Hindi lang siya kaluluwa, alam mo yung loob mo, yung yung parang nagaan na kapag na-perch, di ba? Since it's without the words and never stops at all. So, yun yung pag-asa, sabi ng author. Tapos, tingnan natin yung sunod na stanza. Ayan. Tapos ang sabi, and sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. So punta tayo sa unang linya. And sweetest in the gale is heard. Ano yung gale? Yung gale, ito yung may kapag may malakas na hangin. 'Di ba? Hindi lang malakas na hangin, pwedeng mahinahon na hangin. Alam mo yung hangin na kapag nagpapalipad ka ng saranggola, hindi siya ganun kalakas.
And at the same time, hindi siya gano'n kahina. So, gano'n yung gale. And nagsabi, and sweetest in the gale is heard. Ano ba yung narinig? Hindi ba yun yung sa unang stanza yung sinabi, in the sweetest of the tune. So, hope pa rin siya. Pag-asa. So, kapag mahinahon, malumanay, pero medyo malakas yung gale, sweetest daw. Nakakanta daw yung pag-asa. In the same way na nakakakanta yung mga ibon. At kapag bumabagyo daw, soar, pagod. Alam mo yung kapag paos ka, yun yung ibig sabihin ng soar. Kapag ganun, syempre kapag may bagyo, kailangan mas palakasin yung pag paghuni ng mga ibon, paghuni ng pag-asa that could abash the little bird. Ha? What is abash? Ano yung abash? Abash, yung salita na, alam mo kapag nahihiya ka, pero malalang pagkahiya. Yung kunyari, nadapa ka sa harap ng teacher mo, yung ano yung mararamdaman mo pag nadapa ka sa harapan ng teacher mo? Matinding hiya. Ang English nun, abash. Ulitin natin, abash. That could abash the little bird. So yun nga, kapag daw malakas ang bagyo, tapos pinipilit niyang humuni ng malakas, hindi ba't sasakit yung lalamunan? And at the same time, kapag malakas yung huni, minsan wala sa tono. So parang nakakahiya. Hinahalin tulad dito yung pag-asa, yung hope that kept so many warm. Pero kahit daw na ganun, parang nakakapagpagaan pa rin ng damdamin na sa kabila ng mga bagyo, andun pa rin yung pag-asa na kahit parang nawawalan ng pag-asa minsan. Yun yung pwedeng maging ibig sabihin ng mga salita dito, ng stanza na ito. Ganda, di ba? Ngayon pumunta tayo sa huling stanza. Puntahan natin yung huling stanza. Sabi dito, I've heard it in the chillest land and on the strangest sea. Yet, never, in extremity, it asked a crumb of me. Ano kayang ibig sabihin to? So sabi daw, yung hope, yung pag-asa ay naririnig daw sa chillest land. Chillest land. Ito yung lupain na malamig. Alam mo yung sa Antarctica, imagine yung Antarctica, malamig, 'di ba? Puro yelo, tapos malungkot. Yun yung ibig sabihin ng chilles land, yung kahit walang tao, parang naiwanan, malamig, puti, naririnig pa din yung huni ng mga ibon, naririnig yung huni ng pag-asa. Ganun daw. At naririnig din daw siya sa strangest sea. Strangest sea? Strange, ibig sabihin kakaiba. So imagine mo, Pacific Ocean, napakalaking karagatan. Kakaiba siya. Kasi hindi katulad ng ibang karagatan gaya ng Atlantic, ng Arctic, medyo maliit lang sila. Yung Pacific, napakalaki. At kapag strange sea, kakaiba, maraming nangyayaring kung ano-ano na hindi maintindihan. Pero kahit ganun daw, naririnig pa rin yung hope, yung huni ng pag-asa, sabi. And yet never in extremity it asks a crumb of me. Extremity. So, kahit wala siyang, it never asks a crumb of me. Ibig sabihin nun, walang hinihingi na kahit ano yung pag-asa. Ni katiting. Crumb, alam mo yung pandesal, yung parang powder na pandesal na nahuhulog kapag kinakain mo. Kahit crumb, wala daw sabi. Wala daw siyang hinihinging kapalit. Ibig sabihin, di ba? Libre. Libre daw. Yung pag-asa, yung hope. Nandyan lang yan. Basta isipin natin. Yun yung mensahe ng tula. Ayan. Yun yung Hope is the Thing with Feathers by Emily Dickinson. Tandaan niyo pa ba yung tanong ko kanina? What is your dream? Lalahanin natin ano yung pangarap natin, ano yung pag-asa na gusto nating makamit, 'di ba? Ako sabi ko, gusto kong yumaman. So kahit na mahirap, kahit na madaming kailangang pagdaanan, kailangang mag-aral ng mabuti, o kahit yung tipong walang naniniwala sa'yo, 'di ba? Kunyari sabi mo,
Gusto mo maging astronaut, mahirap maging astronaut. Pero okay lang yan, may pag-asa yan. Kahit marami kang bashers, kahit may hindi naniniwala sa'yo, nandyan pa rin yung hope. Yun yung gustong iparating ni Emily Dickinson sa tulang Hope is the Thing with Feathers. Hope, katulad ng ibon, malaya, hindi nakakulong. Yung huni naririnig kung saan-saan, sa strangest sea and the chillest land, sa mga lupa na walang kahit ano, nandoon pa din. So, isipin na, ang ganda ng tula, hindi ba? Isipin natin, pwede pala tayong mangarap. Yung pag-asa libre. Walang hinihingi na kahit ano sa atin, walang kahit ni katiting na sakripisyo, wala daw. Ayan. So, hope is the thing with feathers. Sana may natutunan tayo sa tula natin ngayong araw. Muli, ako si Kuya Rob, at sana masaya tayo palagi. Hanggang sa muli, finger heart. Bye-bye.